Si Representative Antonio Tino, ACT Teachers Party List, makakasama natin, sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Hello po, Ma'am Lourdes. Magandang hapon sa mga tagapakinig. Baka pwedeng mabigyan niyo kami ng update kaugnay po sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte? Well, may schedule na yung Justice Committee sa bali Monday, Tuesday, Wednesday, 10 a.m. So, 3 araw na magkakasunod na didiligin yung 4 na complaint sa isang proceeding. So, siguro ang mangyayari dyan ay katulad ng nangyari dun sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. So, yung determination of sufficiency in form at saka sufficiency in substance. Pagsusunod-sunod po yun. Yun din po siguro ang aasahan natin sa unang linggo na ito. Ano po ang inyong inaasahan, Representative Tino? Well, inaasahan natin na dapat pumasa sa 2 preliminary stages na ito ang mga complaint at magtuloy-tuloy hanggang sa yung pagdinig dun sa mga issue mismo. No? So, yun ang expectation natin. Oo, pero Representative, sa totoo lang, no, hindi ba panakot daw, no? At nakakalungkot kasi may iba pong kongresista na nagsabi na hindi, check muna namin yan. Kung pareho lang yan, hindi na kami boboto ng ganyan. Parang yung kanyang sinabi ni VP Sara na tatakbo ako, mukhang nakapanginig sa ilang po ninyo mga kasamahan. Well, binawi yun ng NUP. No? So, initially may nilabas silang ganung statement na hindi nila susuportahan kung walang bagong ebidensya, meron daw ganon. Pero the next day, ngayong araw, yung pinuno ng NUP sa House, si Congressman Puno, no, ng Antipolo, ay nagsasabi naman na wala silang ganung tindig at conscience vote daw, malaya ang kanilang mga miyembro na magpasya kung anong tindig dito sa impeachment. So may pagbawi doon, pero at the same time, realidad na di ba, dahil political ang impeachment ay talagang hindi natin ma-deny na magiging factor yung announcement ni Vice President Sara na tatakbo siya. So ang hamon ngayon sa mga kongresista ay titindig ba kayo para sa accountability, pagpapanagot sa Vice Presidente o magpapatakot dun sa bantang tatakbong presidente at parang sa likod nun ay merong threat na babalikan, di ba, kung sakali. So ano ba ang dapat na paninindigan? No? Mas yun dapat ang umiral dito. Ang tamang paninindigan dito ay, well, dapat managot kung sa confidential funds. Ang tagal-tagal ng issue nito hanggang ngayon, hindi pa rin naman napapaliwanag ng maayos. Kung ano talaga nangyari, hindi lamang dun sa 125 billion na naubos in 11 days, hindi sa kabuuan 612.5 billion. Representative, konting twist lang po, no? Sa tingin niyo ho ba, may kaugnayan yung impeachment na ito at yung usapin kay VP Sara at sa dahig sa paglantad po ng 18 dati raw umanong mga sundalo? At may mga kasamahan po kayo sa Makabayan na nababanggit na umano'y nabigyan din daw po ng grasya ng flood control? Well, yes. Una, I think naglabas na ng statement yung mga kasamahan natin, yung mga former reps ng Makabayan na sinabi nilang pawang kabalbalan. Walang anumang katotohanan, yung binigyan daw sila ng maleta. No, pero bilang sagot, yes, of course, talagang tiniming ang presscon na yon at yung paglalabas ng mga inimbentong akusasyon, lalo na particular dito sa mga Makabayan reps, timing yan para pangkontra sa magkasunod na kaganapan. One, yung pagbubukas ng hearing sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay sa crimes against humanity, yung kanyang pagpatay ng libo-libong mga at kasunod naman yan, ito nga next week naman itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ang pagtakbo ni
Vice President Sara Duterte bilang presidente ay nakasalalay sa pangalang Duterte, sa Duterte brand. No? Kasi kung tutuusin, wala naman siyang sariling matatawag na mga achievement. No? Ano ba ang nagawa ni Vice Presidente Sara? Wala namang pambihira sa record niya na yes, naging mayor siya ng Davao. Pero wala namang special doon. No? Daming mga mayor. Kaya lang naman siya presidentiable ay dahil sa pangalan niya. No? Napangunahing nakasalalay sa tatay. Opo. Diba? Kaya kailangan ngayon, ipagtanggol, ang ginagawa nila ngayon ay pinagtatanggol yung pangalang Duterte. Okay. No, nasala ngayon sa ICC tapos sunod dito sa impeachment. So kaya merong ganitong offensive sa media. Okay. No? Oo. Representative, medyo kinukulang po tayo sa oras pero salamat po na pagbigyan niyo po kami. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang hapon po. DCXL. Si Representative Antonio Tinio ng